Okay? Tapos balikan mo after 3 months. Kung ano pa yung pato. Ganun gawin. Ganun ka-acidic na Coca-Cola. Yan ang pinapasok natin sa ating dyan. Last. Ganito. Ang 8-ounce bottle, ilang sugar meron siya? Meron siya 6 grams of sugar. 6 grams. As in, 6 teaspoons. Teaspoon, yung kutsarita. 6 teaspoons of sugar. Yung 8-ounce bottle, kulang yung mali. Okay? Ilang sugar kailangan ng tao? Tama. Uy. Ilang sugar kailangan ng tao para sugar every day? Saan namin nakukuha ang sugar? Number 1, glucose. Saan galing ang glucose? Sa kanin. Okay, rice. Sa kamote. Sa kamuting kahoy. Okay? Second, lactose. Saan galing yung lactose? Sa gatas. Fructose. Saan galing ang fructose? Sa fruits. Okay? Then, of course, we have the sucrose. Saan galing yung sucrose? Sa sugar cane. Yun ang common sugar na rin. Galing sugar cane. So, ito yung sources ng sugar. Diba? Now, ang Coca-Cola ay yung ka-8-ounce bottle. Equivalent to 6 teaspoons of sugar kailangan. Daily requirement natin ng sugar is 6 teaspoons din. Okay? Now, uminom ka ng Coke. Kumain ka ng rice. Kumain ka pa ng alupin. Kumain ka pa ng kimchi. Nagmirinda ka pa ng turon. Uminom ka pa ng isang magaling. Ilan po sabi namin kaya yun? No wonder, number 1 sa kita Pilipinas, diabetes. Pero may solusyon. Kung sila talaga kumain ng marami. May solusyon. Kumain kayo ng marami sa araw. After 9 o'clock in the evening, huwag na kayo kumain. Wala na midnight snack. Midnight snack para yun natin. Bakit? Kasi ang katawan natin, hindi na yan susunogin yung sugar. Kasi, di ba, imupa na tayo, matutulong na tayo, hindi na Pilipinos. Kaya naiipon siya sa katawan. Kaya kasi sunugin niya yan eh. Okay, now, kaya kumain ka ng marami sa gabi. Pag kumain ka ng marami sa gabi, huwag ka na mag-breakfast. I-delay mo ang breakfast mo. Kain ka alam fish. Gawin mo na siyang brunch. Breakfast and lunch. Okay? Bakit? Para yung hindi mo nasunog na sugar kagabi, masusunog mo. Mula alas 7 ng umaga o alas 6 ng umaga hanggang 10 o'clock in the morning. Yan siya? Nagawa. So, halimbawa, kumain ka sa gabi ng mga alas 9. Siyempre, kumain ka. So, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ilan mo na 13 hours. 13 hours na hindi wala laman ang tiyan mo. Alam niyo mangyayari? Alam niyo mangyayari? Yung iyong mga stored fat, gagamitin niyo ng katawan mo para i-fuel niya. Okay? Gamitin niya. So, unti-unti, yung iyong fats sa katawan, unti-unti luminipis. Okay, maganda katawan mo. Ang tawag natin doon? Ang tawag natin doon ay intermittent fasting. Okay? So, yun ang advantage sa intermittent fasting. Kayong fasting na mga isa, mga usage, ang ganda doon. Merong health benefit yun. Nagpapasta ba? Okay. Ay, lulo na kami ko.